Dahil sa narinig na munting pag-iyak, kung kaya pilit na isiniksik ng lalaking ito ang sarili sa isang maliit na kwadradong butas. At nang silipin sa isa pang anggulo, makikita ang ginagapangan niyang si Wang sa pagitan ng pader ng dalawang bahay. Sa baba niya, sa may tila kanal, may tila gumagalaw. Isang bagong panganak na sanggol na wala kahit anong saplot. Umiiyak. Kasi pagsilip nila, yung sanggol ang nandoon. O di ngayon, syempre po, kumilos na kami para maanuan. Pagsilip namin, baby nga, tapos binibidyoan, buhay pa. Sa video, kita kung paanong halos hindi magkasya ang lalaki. Ang kanyang paa, nakaangat pa, malayo sa lupa kung nasaan ang sanggol. Pero maya-maya pa, makikitang naiyuko niya patagilid ang sarili. At sa ilang saglit, inangat ang kanyang braso. Bit-bit na ng isang kamay ang kaawa-awang sanggol. Agad siyang binalutan ng tela ng mga nakaabang sa loob ng bahay. Ang mga tagpo na nangyari nitong Lunes, mabilis na kumalas sa iba't ibang social media post. Kanina, nakilala ko ang kumuha sa baby na si Kent. Di raw niya alam kung paano niya napagkasya ang katawan sa butas ng exhaust fan. Nang pagbaba ko po doon, medyo dumistansya lang po ako ng konti doon sa sanggol para di ko nga po siya matapakan. Tapos, iginilit ko na lang po yung pinakakatawan ko para makuha ko lang po siya. Kumbaga gumanyan lang, nakaganyan lang po ako noon. Pati yung pag-abot kong ganyan, nakaganyan lang po ako noon. Pag-angat ko po ng yun, kinuha na po siya nung isa kong kasama na nag-aalalay na kunin yung sanggol. Di pa malinaw ang detalye sa kung paano napunta ang sanggol sa kanal. Pero ayon sa barangay, napag-alaman kalaunan na may minor de edad na nagsilang umano ng sanggol sa lugar. Bagay na kinumpirma naman sa amin ng pulisya. Bagamat di nagpa-interview sa harap ng kamera, sinabi sa amin ng kanilang VAUC officer na iniimbestigahan na nila ang pangyayari at kasalukuyan na umanong nasa maayos na kondisyon ang mag-ina. Inoobserbahan sa di tinukoy na ospital ang baby, habang nasa mga kaanak ang kanyang ina. Bibigyan namin ng intervention yung mag-ina, lalo na yung baby. Kung hindi pa siya kayang alagaan dahil minor de edad yung nanay, ay pwedeng i-take over ng social welfare. Kung may kapasidad ng magulang, i-guide namin yung pamilya sa tamang pagpapalaki doon sa baby at kung ano yung needs. Doon sa bata na nanganak, intervention for counseling, sa edukasyon niya kung kailangan ipagpatuloy ulit yung pag-aaral niya. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang mga kaanak ng ina ng sanggol, pero tumanggi sila sa panayam. Di na namin babanggitin ang edad, pero pasok siya sa edad 15 pababa na ayon sa batas ay exempted sa pananagutang kriminal. Bagaman kailangang isailalim sa intervention program tulad ng counseling at rehabilitation.